Magre-react lang kami with regards dun sa yung sa scammer na sinasabi nila yung Canada with health system na free naman daw, pero hindi lahat, pati it will take you mga hours daw. So ako as a nurse, nakita ko naman talaga na may times sa emergency alone sa nasa may mga sinasabi sa hallway na, at saka may times din talaga maraming mga pasyente. Pero based sa experience namin doon sa anak namin na may nangyari sa kanya, and then may dapat i-stitch yung forehead niya. Hindi naman umabot ng diba? 30 minutes Oh, waiting time. See? So it's Siguro depende din sa kasi depende na sa pangailangan. Like my kid was may sugat sa ulo, sa forehead niya. Siguro less than 30 minutes. Siguro priority mga bata. O siguro nagka-estudyante ako. no. Pero may nakita ko kasi na parang sa ibang province, sabi niya na bali yung arm niya, arm ng anak niya, tapos ilang hours din. Pero depende nga kasi, like always triage kasi, kung mamalasin ka talaga during that time, marami talagang mas importanteng kliyente na or patient na asikasuhin, hindi ka talaga nila asikasuhin kaagad. Pero yung kay Ino naman, within 30 minutes na ayos na stitch, at saka maayos yung yung mga doktor. So ibig sabihin, hindi yon palaging nangyayaring ganon. And then ano pa bang about na sinasabi nilang yung sa health system talaga, I don't think, I'm thankful kasi sa Pilipinas pa lang, dati pa lang yung hindi ano bang insurance ko dati, Fortune Care. Nagbabayad ako ng 650 per month. 650 at first, tapos later on na increase para at least ma-secure ko na anything na mangyayari, like any emergency, is pwede ako mag-check up. So yun yung way ko to have a peace of mind nung nandito na. So okay na talaga yung every time na may sakit yung mga bata, parang dalhin mo sa walk-in clinic, which is dito lang. Ilan yung walk-in clinic dito sa Regina, maliit lang to. Dr. Cabura, Walmart, at saka doon sa Norman View. So tatlo yan. So Marami. and then you have to tawagan mo kung may slot, bibigyan ka ng time slot, appointment. So yun, hindi naman hindi naman, parang it's not fair na ganun yung magiging concept sa Canada. Kasi sa amin, we're blessed na kahit papaano wala kaming na-experience na gano'n right now. At saka yung nagsabi na yung parang scam yung health care dito, nagsabi hindi naman sila dito permanent resident At saka hindi sila nagtagal dito. Sorry, maingay sila mga bata. Siguro unfair naman siguro sabihin na scam. Hindi naman nila na-experience kung ano talagang totoong nangyayari sa healthcare dito. Like for us, example, pareho kaming nasa healthcare nagtatrabaho, sa healthcare profession. Yung totoo talaga yung nangyayari na maghahantay ka ng ilang oras, depende sa gravity ng case ng pasyente mo. Yun ang consider nila lagi. And then finally, baka yun yung mga sinasabi nila, parang baka si kuya mayaman or iba yung mindset niya, iniisip niya na darating siya dito, it's magiging all provided. It's not like that.
depende kasi sa mindset eh. Hindi natin alam kung anong iniisip niya beforehand. Kami kasi, iniisip namin na magtatrabaho. We'll start from the bottom. So, yun lang about sa healthcare system dito, kahit papaano. Okay kami. We can testify na kahit papaano okay yung healthcare system ng Saskatchewan for now. Right? Yeah. Bye! Thank you.